Kung kayo po ay isang babae na higit sa 60 anyos at napansin ninyo na ang inyong mahimbing at payapang tulog ay tila nakaraan na lamang, bumagsak na ang level ng inyong enerhiya o nawala na ang inyong panatag na pakiramdam, nais kong malaman ninyo na hindi po kayo nag-iisa. Higit sa lahat, hindi ito isang pagbabago na kailangan ninyo na lang basta tanggapin bilang bahagi ng pagtanda. Bagamat madaling isantabi ito bilang isa lamang dagdag na kaarawan, ang inyong katawan ay tahimik, ngunit malinaw na nagpapadala ng senyales. Nagbabago na ang inyong sirkulasyon, nararamdaman ng inyong nervous system ang bigat ng araw-araw na stress, at ang inyong mga hormone ay nasa isang bagong yugto ng pagbabago. Pero heto po ang magandang balita at maaring ikagulat ninyo ito. Hindi ninyo kailangang umasa sa mga mamahaling gamot, mga invasive na pamamaraan o isang kabinet na puno ng mga supplement para manumbalik sa dati. Ang pinakamakapangyarihang kasangkapan para maibalik ito ay nasa inyo ng pag-aari. Sa katunayan, ito'y nasa inyong mga palad lamang. Ako po si Dr. Mila De La Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan, ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pagtulong sa mga kababaihang tulad ninyo na maibalik hindi lamang ang kanilang pisikal na paggana, kundi pati na rin ang kanilang kumpiyansa, enerhiya at koneksyon sa kanilang sarili. Ngayon ipakikilala ko sa inyo ang isang pamamaraan na napakasimple, may siyentipikong basehan at halos palaging hindi napapansin. Lahat ng ito ay nakasalalay sa 3 partikular na punto sa inyong kamay. Hindi po ito mga mahiwagang tuldok. Direkta itong konektado sa ritmo ng inyong cardiovascular system, sa inyong emosyonal na balanse, at sa natural na produksyon ng melatonin ng inyong katawan, isang mahalagang hormone na sumusuporta sa mahimbing na pagtulog na kailangan ng inyong katawan upang maibalik ang malusog na antas ng hormone. Sa gabay na ito, ituturo ko sa inyo kung paano eksaktong hanapin at pasiglahin ang mga puntong ito. Ipapakita ko rin sa inyo kung paano isasama ang simpleng gawaing ito sa maliliit na pang-araw-araw na kaugalian upang mapabuti ng malaki ang kalidad ng inyong pagtulog, maibalik ang inyong lakas sa maghapon at muling buuin ang inyong sigla mula sa loob. At bago tayo magtapos, ibabahagi ko ang isang karaniwang pagkakamali na hindi namamalaya ng maraming kababaihan na maaring tuluyang humadlang sa kanilang pag-unlad, at ipapakita ko kung paano ito maiiwasan simula ngayong gabi. Bago tayo magsimula, kung nakikita ninyong mahalaga ang ating pag-uusapan, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mga susunod na tip na idinisenyo para tulungan ang mga kababaihan na higit sa 60 na maging mas malakas, matulog ng mas mahimbing at maibalik ang kanilang natural na ningning. At habang tayo ay nagpapatuloy, kung nakatutulong ang impormasyong ito, mag-type lang po ng B sa comments sa ibaba. Kung hindi naman po mag-type ng 0, ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman na partikular na para sa inyo. Sige, simulan na natin sa pundasyon ang pag-unawa kung bakit ang inyong kamay, lalo na ang inyong palad, ang nagtataglay ng susi sa mas mahusay na balanse ng hormone at panunumbalik ng sigla. Hindi lamang ito teorya, ito ay nakaugat sa tunay na agham tungkol sa kung paano nag-uusap ang ating nervous system, mga daluyan ng dugo, at mga pressure point. Kaya bago natin puntahan ang 3 tuldok na pipindutin ninyo, kailangan ninyong malaman kung bakit ang inyong palad ay higit na makapangyarihan kaysa sa inyong inaakala. Ang kapangyarihan ng iyong palad, isang nakalimutang susi sa sirkulasyon at sigla. Kapag iniisip ng karamihan sa mga kababaihan ang pagpapabuti ng enerhiya o pagpapanumbalik ng balanse ng hormone, ang kanilang isip ay agad na napupunta sa mga gamot, mahigpit na dieta o komplikadong mga gawain. Ngunit halos walang sinuman ang nakakaisip sa kanilang palad. Gayunpaman ito ay isa sa mga lugar
sa katawan ng tao na pinakamayaman sa koneksyong neurological. Sa katunayan, ang inyong palad ay naglalaman ng mahigit 17,000 nerve endings na direktang kumukonekta sa inyong central nervous system, cardiovascular system, at maging sa inyong mga internal organ. Hindi lamang yan isang simpleng kaalaman. Ito ang dahilan kung bakit ang inyong kamay ay maaring maging isang makapangyarihang switchboard para sa pag-regulate ng presyo ng dugo, pagpapakalma ng nervous system, at pagpapataas ng sirkulasyon sa mga lugar na pinakamahalaga. Habang tayo ay tumatanda, ang komunikasyon sa pagitan ng ating utak, endocrine system at sirkulasyon ay maaaring humina. Iyan ang malaking dahilan kung bakit ang pagtulog ay nagiging hindi na maaasahan at ang enerhiya ay unti-unting nawawala. Ngunit narito ang katotohanang madalas makaligtaan ng inyong palad kapag pinasigla sa tamang mga lugar ay maaaring muling buhayin ang mga linyang ito ng komunikasyon. Ang parasympathetic nervous system na responsable para sa pamamahinga, paggaling at regulasyon ng hormone ay maaaring ma-access mismo sa pamamagitan ng inyong kamay. Sa pamamagitan ng paglalapat ng partikular na diin sa mga pangunahing bahagi ng inyong palad, literal na makakapagpadala kayo ng mga senyales sa inyong puso, adrenal glands at reproductive organs upang mag-relax, bumukas at payagan ang natural na daloy ng enerhiya na manumbalik. Maraming kababaihan na higit sa isisang namumuhay na may palaging tensyon sa kanilang katawan, lalo na sa mga kamay at dibdib. Binabawasan ng tensyong yon ang daloy ng dugo nang hindi man lang nila namamalayan. Kapag ang mga kamay ay naninigas at ang enerhiya ay barado, sa mga palad, ito ay sumasalamin sa mahinang sirkulasyon sa buong katawan. Ang pag-alis ng tensyong ito sa pamamagitan ng nakatutok na pagpapasigla sa palad ay parang pagbubukas ng isang saradong balbula. Hindi ninyo kailangan ng tableta, kailangan ninyo ng daloy, at ang inyong palad ay makakatulong na maibalik ito ng natural. Ipinakita ng mga pag-aaral sa medisina ng silangan at kanluran na ang pag-activate ng mga partikular na punto sa kamay ay nagdudulot ng mga nasusukat na pagbabago sa presyo ng dugo, heart rate variability, at vascular dilation. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga pamamaraan tulad ng acupressure reflexology at hand massage ay nanatili sa paglipas ng panahon. Gumagana ang mga ito dahil sinusuportahan ng agham ang koneksyon sa pagitan ng presyon sa kamay at sirkulasyon ng buong katawan. Kaya sa susunod na makaramdam kayo ng pagkadismaya sa inyong katawan o pagiging hiwalay sa babaeng dati ninyong kilala, gusto kong tandaan ninyo ito. Ang inyong palad ay hindi pasibo. Ito ay makapangyarihan. At sa sandaling simulan ninyong gamitin ito, nang may intensyon, maaari kayong magsimulang makaramdam ng mga pagbabago sa mga lugar na hindi ninyo inaasahan. Ngayon, tuklasin natin ang pinakauna sa 3 pressure point na ginagawang posible ito at kung bakit ito ay kilala bilang ang puso ng palad. Unang punto, laogong, ang puso ng palad. Ngayong nauunawaan na ninyo ang kapangyarihang nasa inyong palad, oras na para pagtuunan ng pansin, ang una at pinakamahalagang punto ang laogong. Sa tradisyonal na medisina ng silangan, ito ay kilala bilang ang puso ng palad at may magandang dahilan. Ang laogong ay nasa gitna ng inyong palad, sa mismong lubog na bahagi kung saan lumalapat ang inyong gitnang daliri kapag kayo ay bumuo ng maluwag na kamao. Ngunit hindi lamang ito isang matulaing pangalan. Ang puntong ito ay direktang nasa linya ng tinatawag na pericardial meridian, isang landas na nakakaimpluwensya sa ritmo ng inyong puso, emosyonal na estado, at pag-relax ng mga daluyan ng dugo. Para sa mga kababaihan na higit sa sinta, ang stress at emosyonal na tensyon ay madalas na mga tahimik na salarin sa likod ng mga problema sa sirkulasyon at pagkagambala sa pagtulog. Ang laogong ay malalim na konektado sa kakayahan ng inyong nervous system na lumipat mula sa stress mode
patungo sa recovery mode. Sa kanluraning termino, nakakatulong itong i-activate ang parasympathetic nervous system, ang bahagi ng inyong katawan na responsable para sa pamamahinga, pagtunaw at balanse ng hormone. Iyan ang dahilan kung bakit ang araw-araw na pagpindot sa puntong ito ay makakatulong na pakalmahin ang mga nag-uunahang isipan, mapababa ang presyo ng dugo, at higit sa lahat, mapagaan ang mga sintomas tulad ng hot flashes sa pamamagitan ng pagpapabuti ng pangkalahatang regulasyon ng sirkulasyon. Upang epektibong mapasigla ang laogong buksan ng inyong kamay at hanapin ang malambot na lugar sa gitna ng inyong palad. Pagkatapos, gamitin ang hinlalaki ng kabilang kamay at pindutin ng marahan, ngunit mariin sa isang pabilog na kilos, pa-clockwise. Huminga ng malalim habang ginagawa ito. Sinasabi ng paghinga sa inyong nervous system na ligtas mag-relax. Gugulin ang mga 1 hanggang 2 minuto dito. Huwag itong madaliin. Hindi lamang ninyo minamasahe ang balat. Ginigising ninyo ang isang kritikal na sentro ng komunikasyon sa inyong katawan. Marami sa aking mga pasyente, mga kababaihang tulad ni Aling Susan mula sa Cebu at Ginang Carol mula sa Baguio, ang nagsasabing nakakaramdam sila ng bahagyang init sa kanilang mga kamay, dibdib, o kahit sa ibabang bahagi ng tiyan, pagkatapos lamang ng ilang araw na paggawa nito. Ang iba naman ay napapansin na mas mabilis silang nakakatulog o ang kanilang enerhiya sa maghapon ay mas matatag at natural. Ang laogong ay hindi isang magic button, ngunit ito ay isang mabisang gatilyo, isang nagpapaalala sa inyong katawan kung paano tumugon sa paraang dati nitong ginagawa. Ang mas nakakatuwa pa rito ay hindi nag-iisa ang laogong. May isa pang punto sa inyong kamay, mas maliit at mas madaling makaligtaan, na nagsisilbing isang emotional release switch. Kapag isinabay sa laogong, maaari nitong lubos na bawasan ang mental na tensyon na nakakagambala sa balanse ng inyong hormone nang hindi ninyo namamalayan. Puntahan natin yan sa susunod. 3. Ikalawang punto, Xiaofu. Ang emotional reset switch. Kung ang laogong ang puso ng inyong palad, ang Xiaofu naman ang emotional reset switch na tahimik na nagtatago sa ilalim ng inyong kamalayan. Matatagpuan sa malambot na uka sa pagitan ng inyong kalingkingan, at palasingsingan ng Xiaofu ay madalas na hindi napapansin. Ngunit para sa mga kababaihan na higit sa 60 ito, ay maaaring isa sa pinakamahalagang pressure point na hindi pa ninyo naririnig. Bakit? Dahil ang karamihan sa inyong sirkulasyon at kalusugan ng hormone ay direktang apektado ng emosyonal na estado kung saan nabubuhay ang inyong katawan araw-araw. Ang stress, pagkadismaya, pighati, takot, ang mga emosyong ito ay hindi lamang nananatili sa inyong isipan. Naninirahan ang mga ito sa inyong katawan, lalo na sa inyong dibdib, tiyan, at maging sa inyong mga kamay. Ang Xiaofu ay nakatali sa emosyonal na regulasyon. Naiimpluwensyahan nito kung paano pinoproseso ng inyong nervous system ang sobrang karga, kung gaano kabilis kayong bumababa mula sa mental na tensyon, at kung gaano kadali bumukas ang inyong mga daluyan ng dugo kapag kayo ay nagpapahinga. Kapag kayo ay natigil sa fight or flight mode, isang bagay na nararanasan ng maraming nakatatandang kababaihan, nang hindi namamalayan ng inyong mga daluyan ng dugo, ay sumisikip ang inyong paghinga, ay umiikli, at hindi inuuna ng inyong katawan ang mga restorative function. Ang pagpapasigla sa Xiaofu ay nakakatulong na baligtarin ang pattern na yon. Sinasabi nito sa inyong katawan, ligtas ka na ngayon. Okay lang mag-relax at okay lang para sa iyong mga sistema na muling magbalanse. Upang mahanap ang Xiaofu, i-relax ang inyong kamay at hanapin ang malaman na bahagi sa ibaba lamang ng mga buto ng inyong kalingkingan at palasing-singan. Gamitin ang hinlalaki ng kabilang kamay upang dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy, na pindutin ang espasyong ito. Hindi ninyo kailangan ng maraming puwersa. Hawakan ito ng 30 hanggang 60 segundo na humihinga ng malalim. Pagkatapos ay lumipat sa kabilang kamay
at ulitin. Ang ilang kababaihan ay nakakaramdam ng bahagyang pananakit dito sa una. Normal po iyon. Ibig sabihin ay nahanap ninyo ang tamang lugar. Kapag ginamit ng palagian ng Xiaofu, ay may kapangyarihang pakalmahin ang mga emosyonal na unos na tahimik na humahadlang sa kakayahan ng inyong katawan na manumbalik. Ang mga babaeng nakatrabaho ko tulad ni Brenda mula sa Iloilo ay nagsabi sa akin na mas mahimbing ang kanilang tulog, mas panatag ang kanilang emosyon, at mas kaunti ang nararanasang pagbabago ng mood pagkatapos idagdag ang hakbang na ito. Kapag binitawan ninyo ang emosyonal na tensyon, ginagantimpalaan kayo ng katawan ng sirkulasyon, kalinawan at katahimikan. Ngunit mayroon pang isang punto na hindi kailanman maiisip ng karamihan sa mga kababaihan na hawakan na direktang nag-uugnay sa inyong kamay, sa kakayahan ng inyong utak na i-regulate ang pagtulog ritmo ng hormone at paggaling sa gabi. At ito ay lalong epektibo para sa mga kababaihan na gumigising na pagod o nahihirapang matulog ng tuloy-tuloy sa gabi. Pag-usapan natin ang huling pressure point na yon sa susunod. 4. Ikatlong punto ang pineal reflex zone, ang sleep switch. Kung nagtaka na kayo kung bakit kayo gumigising na walang lakas, walang alerto at walang sigla, na dati ninyong ipinagwawalang bahala ang sagot, ay maaring nasa isang maliit na glandula na nakatago sa loob ng inyong utak, ang pineal gland. Ang maliit na istrukturang ito ang responsable sa paggawa ng melatonin, ang hormone na nagre-regulate ng inyong sleep-wake cycle. At narito ang hindi kapani-paniwalang bahagi. Mayroong isang reflex point sa inyong palad malapit sa puno nito na direktang kumokonekta sa glandulang ito sa pamamagitan ng nervous system. Tinatawag itong pineal reflex zone at ang pagpapasigla nito ay makakatulong na maibalik ang inyong natural na ritmo, mag-promote ng mas malalim na pagtulog at direktang makaapekto sa kakayahan ng inyong katawan na muling magbalanse ng mga hormone sa magdamag. Ang puntong ito ay matatagpuan sa gitna ng puno ng inyong palad sa itaas lamang kung saan nagsisimula ang inyong pulso wrist. Bagamat mukhang simple lang, ang lugar na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa balanse sa pagitan ng malalim na pamamahinga at pang-araw-araw na pagganap. Habang tayo ay tumatanda, ang mahinang kalidad ng tulog at nagugulong mga siklo ng hormone ay nagsisimulang unti-unting kumain sa ating lakas pokus at pangkalahatang kalusugan. Maraming kababaihan ang hindi nakakaalam na ang mababang kalidad ng pagtulog ay maaaring humantong sa mas mataas na cortisol, na bawasang pag-aayos ng cell at isang mapurol at hiwalay na pakiramdam na nananatili sa buong araw. Ngunit narito ang hindi sasabihin sa inyo ng karamihan sa mga doktor. Sa pamamagitan ng pagpapasigla sa pressure point na ito, matutulungan ninyong natural na i-recalibrate ang inyong mga sleep hormone. Upang i-activate ang pineal reflex zone, gamitin ang inyong hintuturo o gitnang daliri upang marahang itap ang lugar sa puno ng inyong palad. Gawin ito ng may ritmo, mga 60 na magaang tapik ng sunod-sunod. Pagkatapos ay huminto ng 30 segundo at ulitin. Ang paraang ito ay nakakatulong na mag-trigger ng isang parasympathetic response na nagsisenya sa utak na bumagal ibalik ang balanse at maghanda para sa paggaling. Ang epekto ay maaring hindi kapansin-pansin sa unang araw, ngunit sa pagiging pare-pareho, maraming kababaihan ang nagsasabing mas mabilis silang nakakatulog, mas sariwa ang pakiramdam sa paggising at napapansin ang mas matatag na enerhiya sa umaga. Ang pagsasama-sama ng hakbang na ito sa Laogong at Xiaofu ay lumilikha ng isang tatsulok ng pag-activate, isa na sumusuporta sa inyong emosyonal na kalusugan, sirkulasyon ng cardiovascular at ritmo ng hormone ng sabay-sabay. Ito ay isang tahimik na gawain, ngunit isa na malakas na nagsasalita sa inyong katawan. Ngayong alam na ninyo kung paano i-activate ang lahat ng 3 puntos sa kamay,
Ang tanong ay paano ninyo masusulit ang mga ito? Ang sagot ay hindi sa paggawa ng mas marami, kundi sa paggawa ng ilang maliliit na bagay ng mas mahusay. At ang susunod kong ipapakita ay maaring doblehin ang inyong mga resulta kung ilalapat ninyo ito simula ngayong gabi. May mga booster tip para palakasin ang mga resulta. Ngayong alam na ninyo kung paano i-activate ang tatlong pangunahing punto sa inyong kamay. Oras na para dalhin ang inyong mga resulta sa susunod na antas. Dahil habang ang pagpindot lamang sa mga puntong iyon ay maaaring lumikha ng mga kapansin-pansing pagpapabuti sa sirkulasyon pagtulog at pang-araw-araw na sigla, ang pagsasama nito sa ilang simpleng pang-araw-araw na gawi ay maaaring lubos na mapalakas ang inyong pag-unlad. Hindi ito komplikado o nakakaubos ng oras. Sa katunayan ito ay mga bagay na madali ninyong maisisingit sa inyong kasalukuyang gawain. At bawat isa ay idinisenyo upang mapahusay ang pagiging sensitibo ng mga pressure point, suportahan ang balanse ng hormone at mapabuti ang pangkalahatang kalusugan sa buong katawan. Painitin ang inyong mga kamay, magsimula sa pamamagitan ng pagbabad ng inyong mga kamay sa maligamgam na tubig sa loob ng 3 hanggang 5 minuto bago simulan ang inyong acupressure routine. Nakakatulong itong i-relax ang mga kalamnan, buksan ang mga maliliit na ugat, at gawing mas tumutugon ang bawat punto sa stimulasyon. Isipin ito bilang isang warm-up para sa inyong nervous system. Magdagdag ng nakakakalmang amoy. Pagkatapos patuyuin ang inyong mga kamay, maglagay ng kaunting lotion na may amoy lavender o chamomile. Ang mga amoy na ito ay may epektong nagpapakalma sa utak at maaaring palalimin ang relaxation response ng katawan habang minamasahe. Subukan ang simpleng nutritional boost. Mga 30 minuto bago ang inyong panggabing routine, uminom ng isang maliit na tasa ng tsaang chamomile na may kasamang isang dakot ng almonds. Ang chamomile ay nagtataguyod ng pagre-relax habang ang almonds ay nagbibigay ng magnesium upang i-relax ang mga kalamnan at suportahan ang mahimbing na pagtulog at regulasyon ng hormone. Magkasama tinutulungan nilang ihanda ang inyong katawan para sa pag-aayos sa magdamag. Gumamit ng fingertip tapping. Bago ninyo pindutin ang mga punto sa kamay, dahan-dahang itap ang bawat dulo ng daliri sa isang kahoy na ibabaw sa loob ng 30 segundo. Nakakatulong itong alisin ang tensyon mula sa mga nerve at ginigising ang buong kamay. Inilalarawan ng ilang kababaihan ang isang tingling o mainit na pakiramdam pagkatapos nito na ginagawang mas epektibo ang pressure point work. Panatilihing mainit sa gabi panghuli. Kapag tapos na ang inyong sesyon sa gabi, magsuot ng isang pares ng manipis na cotton gloves sa pagtulog. Nakakatulong itong panatilihin ang init sa mga kamay na nagbibigay daan sa mga epekto ng stimulation na manatili ng mas matagal at suportahan ang paggaling sa magdamag. Ang mga maliliit na hakbang na ito ay maaaring mukhang simple, ngunit magkakasama silang lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa inyong katawan na tumugon sa pamamaraan sa kamay sa mas malalim at mas pangmatagalang paraan. Ito ay tulad ng pagbibigay sa inyong internal system ng isang buong support team, sirkulasyon produksyon ng hormone, at pagiging sensitibo ng nerve na lahat ay nagtutulungan. Ngunit ang tunay na tanong ng bawat babae ay ito, kailan ko mararamdaman ang pagkakaiba? Ang totoo, ang mga pagbabago ay unti-unting nangyayari. Ngunit ang mga ito ay totoo, masusubaybayan at lubos na kapaki-pakinabang. Tingnan natin kung ano ang nangyayari linggo-linggo kapag nanatili kayong pare-pareho. Ano ang aasahan linggo-linggong pag-unlad? Isa sa pinakakaraniwang tanong na naririnig ko mula sa mga kababaihan ay, gaano kabilis ko mapapansin ang pagkakaiba? Ang totoo, ang pamamaraang ito ay hindi gumagana tulad ng isang tableta. Hindi nito pinipilit ang pagbabago sa isang gabi. Sa halip, sinusuportahan nito ang inyong katawan sa unti-unting pagbabalik sa natural nitong ritmo, dahan-dahan palagian
at may pangmatagalang epekto. Kapag ginagawa araw-araw, karamihan sa mga kababaihan ay nagsisimulang makakita ng makabuluhang pagbabago sa loob ng unang 3 linggo. At habang mas matagal kayo sa proseso, mas lalong nadaragdagan ang mga resulta. Sa unang linggo, ang pinakamadali ninyong mapapansin na pagbabago ay sa inyong pagtulog. Maraming kababaihan ang mas mabilis makatulog, mas bihira magising sa gabi, at mas nakapagpahinga ang pakiramdam sa umaga. Nangyayari ito dahil sinusuportahan ng pineal reflex zone ang produksyon ng melatonin ng inyong katawan at ang inyong nervous system ay nagsisimula ng mag-relax mula sa talamak na tensyon. Maaari rin ninyong mapansin ang isang bahagyang pakiramdam ng kalmado at mas kaunting sandali ng pagkabali sa mga senyales na muling nabubuhay ang inyong emosyonal at hormonal na balanse. Pagsapit ng 2 linggo, ang pagiging pare-pareho ay nagsisimula ng magbunga. Ang mga mahihimbing na gabi ay nagiging mas madalas at mas nakasentro at masigla ang pakiramdam ninyo sa araw. Maaari ninyong mapansin ang mas matalas na pag-iisip, mas positibong pananaw at kahit na isang panibagong pakiramdam ng kaginhawaan, mga bagay na madalas na tahimik na nawawala sa pagtanda at stress. Ang inyong mga kamay ay maaaring magsimulang maging mas mainit, mas tumutugon at mas buhay, isa pang senyales na bumubuti ang sirkulasyon sa buong sistema ninyo. Pagsapit ng 3 linggo, maraming kababaihan ang nag-uulat na natutulog na sila ng tuloy-tuloy sa buong gabi, gumigising na may matagalang enerhiya at nakakaramdam ng isang antas ng emosyonal na katatagan na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang kombinasyon ng mas mahusay na sirkulasyon, mas balanseng mga hormone at nabawasang emosyonal na tensyon ay lumilikha ng isang ripple effect sa buong katawan. Hindi lamang kayo mas mahusay na gumagana, mas mahusay kayong namumuhay. At ang pinakamakapangyarihan ay ang pagbabagong ito ay hindi nagmula sa isang tableta, kundi mula sa isang bagay na kasing simple at abot kaya ng inyong sariling mga kamay. Ang mga resultang ito ay hindi nangangailangan ng pagiging perpekto, pagiging pare-pareho lamang. At kapag isinama sa mga booster tip na tinalakay natin kanina, ang mga benepisyo ay dumarami. Kaya huwag panghinaan ng loob kung ang pag-unlad ay banayad sa simula. Muli ninyong binubuo ang isang koneksyon na maaaring naantala ng panahon at stress, ngunit naaalala ito ng inyong katawan. Alam nito kung paano gumaling, kung paano manumbalik, at kung paano bumalik sa babaeng nararapat sa inyo. Isang huling salita mula kay Dr. De La Paz, katutuklas ninyo lamang na ang kapangyarihan upang maibalik ang sirkulasyon, palalimin ang inyong pagtulog at ibalik ang inyong pang-araw-araw na sigla ay nasa inyong mga kamay pala sa simula't simula pa. Hindi ito nangangailangan ng mamahaling paggamot o mapanganib na gamot. Kailangan lamang ang tahimik na lakas ng sinasadyang paghipo, nakatutok na paghinga at pang-araw-araw na pagiging pare-pareho. Ang 3 pressure point na ito ay higit pa sa mga tuldok lamang sa inyong kamay. Sila ay mga daanan upang muling kumonekta sa lakas, kalmado at enerhiya na inakala ninyong kinuha na ng edad. Sa bawat pagpindot ninyo sa mga ito, nagpapadala kayo ng isang makapangyarihang paalala sa inyong katawan na nagsasabi ritong gumana sa paraang idinisenyo ito. Narito ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang pagtanda ay hindi tungkol sa pagkawala ng mga bahagi ng iyong sarili. Ito ay isang paanyaya na mas pakinggan ng mabuti ang iyong katawan at alamin ang wika nito. Ang tunay na sigla ay hindi nagmumula sa paglaban sa proseso ng pagtanda, kundi sa pakikipagtulungan sa iyong katawan upang suportahan ang natural nitong kakayahang gumaling at umunlad. Hawak ninyo ang kapangyarihang gawin iyon sa inyong sariling mga kamay. Kaya't huwag ninyong hayaang ito ang maging katapusan ng inyong paglalakbay. Hayaan ninyo itong maging isang bagong simula.
Simulan ang simpleng gawaing ito ngayong gabi at bigyang pansin ang maliliit na pagbabago. Gusto ko pong marinig ang inyong karanasan. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ipaalam sa akin kung susubukan ninyo ito. Ang inyong paglalakbay ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nakita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring mag-subscribe at i-click ang bell para hindi ninyo mapalampas ang aming susunod na video kung saan tatalakayin natin ang iba pang natural na paraan upang mapalakas ang inyong kalusugan. At panghuli, kung mayroon kayong kaibigan, kapatid o sino mang babae na higit sa Ahisinta na maaaring makinabang dito, mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa kanila. Magtulungan po tayong lahat at sa pagsuporta sa isa't isa, tayo ay mananatiling malakas.